Kabanata 6626-6630. Well, the chain of evidence is so perfect, why don't you plead guilty? Tumingin si Fujiwara Mizuki kay Harvey York na may pagmamalaki na mukha. Si Harvey York ay mukhang walang pakialam, at mahinang sinabi. Una, wala akong interes sa pag-trap ng mga taga-isla, dahil ayon sa sentido komun, ang mahihina lamang ang magbibitag ng malakas. At sa paningin ko, lahat kayo ay basura, anong karapatan mong i-frame ko? Pangalawa, kung talagang gusto kong patayin si Han Wenxiang, bakit ako magiging hanggal na gawin ito pagkatapos niyang makipagtalo sa akin? Maghihintay pa ako ng ilang araw, hindi. Ikatlo, kumuha ng mga fingerprint at sabihin na ang kadena ng ebidensya ay malinaw at ang ebidensya ay kasing solid ng bundok. Ang bagay na ito, hanggat nasa aking tirahan o opisina, maaari kong bawiin hanggat gusto ko. Pang-apat, kayong mga taga-isla dati ay nagtanong kina Wei Sigi at Han Wenxiang nabanta ako na susuko ako sa pakikipaglaban sa iyo. At pagkatapos ng kabiguan na iyon, bigla akong naging mamamatay tao, parang anumang oras ay makukulong ako. Nagkataon lang, may dahilan ako para maniwala na ang taong pumatay kay Han Wenxiang ay mula sa iyong isla na bansa. Ang layunin ay bitag si Mel. Na-trap ka namin. Si Fujiwara Mizuki ay gumawa ng isang katawa-tawang hakbang. Harvey York, masyado ka bang confident? Tama, nakipagdeal ka sa Shinto sect. Gayunpaman, sa panig ng Shinto sect, mayroon kaming sapat na kumpiyansa para mapatay ka ng madali. Umaasa kami na maaari kang talunin ng aming mga taga-isla sa itaas ng Forbidden City, at pagkatapos ay mapahiya at itapon sa bahay ng lola. Kung ganoon, bakit ka namin bitagin? Bukod dito, kung papasok ka sa kulungan ng langit, mawawalan kami ng pagkakataon na mabusog ang mukha mo at ng Great Country Age. Wuming off. Ngumiti si Harvey York. Pero, kahit anong sabihin mo, kahit anong kalokohan ang sabihin mo. Kaya kung patunayan na inosente ako. Dahil, ayon sa iyong hinuha, oras ng kamatayan ni Han Wenxiang. Nagkataong nasa bakuran ko. May mga surveillance camera sa harap at likod ng aking bakuran, na maaaring magbigay sa akin ng perpektong alibay. Maaari kang pumunta at suriin anumang oras. Surveillance sa bahay niyo. Si Fujiwara Mizuki ay mukhang natigilan. Harvey York, pwede bang tumigil ka na sa kakatawa? Ang aking sariling pagsubaybay, sa teknolohiya ngayon, ay maaaring pekain sa kalooban. Ang pag-asa dyan ay hindi makapagpapatunay sa iyong kawalang kasalanan. Maliban na lang kung may ebidensya ka. Saksi, naisip ito ni Harvey York. Sa oras ng aksidente ni Han Wenxiang, kausap ko sa telepono si Rita Lawson, ang manugang ng Xavier family sa Walsing. Hindi ko kayang pumatay ng tao sa telepono, hindi ba? Sapat na bang ebidensya iyon? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang tumawag at kumonsulta anumang oras. Yung Xavier family sa Walsing. Bahagyang natigilan ng especially iyan ng Dragon Prison, pagkatapos ay kinuha ang papel na iniabot ni Harvey York na may nakasulat na numero ng mobile phone, at pagkatapos ay lumabas upang tumawag ng may seryosong ekspresyon. Makalipas ang ilang minuto, maraming especially iya ang muling pumasok na may kakaibang ekspresyon. Pagkatapos nito, tumingin ang isa sa mga especially iya kay Harvey York at sinabing dahan-dahan, Representative York, pasensya na. Nakipag-ugnayan kami kay Rita Lawson. Sabi niya nung kausap kanya sa phone parang narinig niya yung hangin sa kabilang side. Mayroon kaming dahilan upang maghinala na ikaw ay nasa digmaan o nasa isang paglalakbay sa oras na iyon. Sa madaling salita, ang hinala mo pa rin ang pinakamalaking. Kasabay nito, nakulong si Harvey York dahil sa pag-amin ni Rita Lawson, at bumalik si Will Sigi sa kanyang villa na may takot, mukha. Sa kabila ng pagiging isang overseas Chinese, marami rin siyang nabili na property sa Walsing. Sa isang banda, para kumita, at sa kabilang banda, para may matitirhan siya pagbalik niya. At ang paborito niyang lugar ay ang Bowenia Manor na matatagpuan sa Walsing 3rd Ring Road. Ang lugar na ito ay hindi sumasakop sa isang malaking lugar, mayroon lamang 3 pasukan, harap at likod, at ang dekorasyon ay napakabukid, na parang hindi na-renovate sa loob ng mga dekada. Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na bagaman ang dekorasyon ng Bowenia Manor na ito ay medyo rustic. Ngunit anuman ang mga dekorasyon sa mga anti-gang stand, mga eskultura sa coffee table,
mga anti-gang kagamitan, at iba pa, lahat sila ay napakahalaga. Ang pamumuhay sa naturang lugar ay nakatadhana na maging marangya at makasarili. Crunch! Sa sandaling itinulak ang tarangkahan ng Bowenia Manor. Pagkatapos ay pumasok si Wells Sigil na may pagmamalaki na mukha at umupo sa sofa sa bulwagan. Ha, hindi inaasahan. Grabe ang yabang ni Harvey York. Ang yabang niya diba? Ngayon ay nakakulong sa Dragon Prison at nakakulong sa prison. Makalangit, ang Heavenly Prison ang pinakamalakas sa kasaysayan. Ito ay karaniwang imposible para sa sinuman na makapasok at makalabas. Lisa Chen, bilasan mo at buhusan mo pa ako ng ilang baso ng alak, gusto ng matandang ito na inumin lahat ngayon. Sa sandaling ito, si Wei Sigi ay may hindi maipaliwanag na saya sa kanyang mukha, na parabang sa sandaling ito, nakalimutan niyang may benda pa pala siya sa kanyang mukha. Para sa kanya, isa sa pinakamalaking layunin ng pagbabalik sa Walls Inc. sa pagkakataong ito ay ang pagsuko ni Harvey York sa labanan sa gabi ng kabilugan ng buwan. Bagamat hindi makatwiran, ngunit kung hinuhusgahan mula sa kasalukuyang sitwasyon, maaari nitong year-okan ang mukha ni Harvey York sa ilalim ng kanyang mga talampakan. Sa pag-iisip tungkol dito, si Wei Sigi ay nasa sabik na halos hindi siya makatulog. Tungkol naman sa pagkamatay ni Han Weishiang dahil sa pangyayaring ito, namatay si Deacon Han Wenxiang, ano ang relasyon ni Wells Sigil? Bagaman ang dalawang panig ay may mga dekada ng pagkakaibigan at komunikasyon, para kay Wei Sigi, hanggat kaya niyang lutisin ang kanyang kalaban, hanggat kaya niyang lutisin si Harvey York. Kailangang isakripisyo si Han Wenxiang. Sa makatuwid, ang kasalukuyang Wei Sigi, ay hindi lamang walang kaunting kalungkutan, kundi isang uri ng pagmamataas ng paghihiganti at tagumpay. Elder Well, mangyaring huwag kang matuwa. Ngayon nasa kulungan lang si Harvey York. May ilang oras pa bago siya mamatay. I'm afraid we have to work hard para hindi na siya makalabas. Kung ganoon, hindi pa huli ang lahat para magdiwang tayo. Ito ay malinaw na Lisa Chen ay naglalaro ito ligtas. At least alam niyang hindi pa ngayon ang oras para maging masaya. Oo, hindi patay si Harvey York. Kumuha si Wei Sigi ng isang baso ng malamig na tubig at humigop, na may natural na ekspresyon sa kanyang mukha. Masyado akong sinampal ni Harvey York kamakailan, at halos nakalimutan ko ang mga tagubili ni Young Master Tokugawa. Ang pagpatay kay Harvey York ay seryoso at mahalaga. Magpapahinga ako ng mabuti, at kapag nagpapahinga ako sa hapon, sisimulan kong makipag-ugnayan sa mga dating kaibigan at iba pang koneksyon. Kailangan nating maghanap ng iba pang ebidensya para sugpuin ang Dragon Pricing. Kailangan nating tiyakin na si Harvey York ay mapatay kaagad, kung hindi, kailangan niyang gumugol ng walang hanggan sa makalangit na bilangguan, hindi na ako naniniwala. Sa mga kontak na naipon ko sa Walls Inc. sa mga nakaraang taon, maaari lang akong maging isang maliit na bastard. Sa pagtingin kay Wei Sigi, na matalino at makapangyarihan sa oras na ito, sa isang madiskarteng poster, tumawa si Lisa Chen at sinabing, Elder Well, hanggat seryoso mong haharapin ito, tiyak na mamamatay si Harvey York nang walang mapagpahingahan. Tama, pinunasan ni Wells Sigi ang kanyang namamagang mukha. Sinampal ng munting bastard na iyon ang mukha ko hanggang sa mamaga. Kailangang magbayad ng 10 beses at 100 beses, sulit ba ang pananakit at kahihiyan na dinanas ko? Yumuko si Lisa Chen at sinabi, ang taong iyon ay nararapat sa kanya. Okay, I will rest now. After tossing and turn for so long, halos mabali ang bewang ko. Ibinaba ni Wells Sigi ang kanyang baso ng tubig at naglakad patungo sa likod na kwarto. Ngunit sa pagpasok niya, tumingin siya pabalik kay Lisa Chen at sinabing, pumunta ka at kontakan si Miss Fujiwara Mizuki at tanungin siya kung mayroon pang ibang ebidensya mula sa isla na bansa. Kung hindi, maaari ka bang gumawa ng mas maraming ebidensya sa unang lugar? Kung kailangan nating gawin itong isang bakal na kaso, ang iba pang ebidensya ay mahalaga. At naniniwala ako na ang mga isla na bansa ay matagal nang inihanda. Oo, agad namang tumanggo si Lisa Chen, at siya na mismo ang nag-ayos ng lahat. Kasabay nito, maingat din niyang inilalayo ang mga tao sa paligid ng kwarto. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahalagang bagay ni Wells Sigi ay privacy. Pumasok si Wei Sigi sa kanyang kwarto na medyo pagod, ngunit may pananabik sa kanyang mukha.
dahil alam niyang may inihandang regalo ang mga taga-isla para sa kanya ngayong gabi. Siguradong magiging masaya siya ngayong gabi. Kaya lang pagpasok niya sa pinto ay sumabog agad ang pino niyang buhok. Nakita ang kaakit-akit na babaeng taga-isla nang kakapasok lang niya, at hindi niya alam kung kailan niya sinimulang paglaruan ang mahabang kutsilyo ng isla. At nang makita siyang lumitaw ay agad na inilagay sa leeg niya ang mahabang espada ng bansang isla. Mahal kita, medyo tuyo ang boses ni Wei Sigi. Elder Wei, hiniling ng young master na maghatid ng mensahe sa iyo. Gusto daw niyang humingi ng tulong sa iyo. Sa iyong katapatan sa islang bansa, tiyak na mauunawaan mo. Sa sandaling ang mga salita ay nahulog, ang isla ng bansang mahabang kutsilyo sa kamay ng babae ay ipinadala pasulong. Ang mukha ni Will Sigil ay nagbago ng husto sa isang iglap, at halos hindi niya namamalayan na umatras pa atras. Tokugawa Shingen, tumawid ka sa ilog at gumuho ang tulay, ikaw. Gayunpaman, bago matapos si Will Sigi, natigil ang kanyang mga galaw sa susunod na sandali. Tuluyan nang ibinuhos sa kanyang lalamunan ang mahabang kutsilyo ng bansang isla. Tumalsik ang mga tilamsik ng dugo, na naging sanhi ng sobrang pula ng sugat. Napahawak si Will Sigi sa dugong lumalabas sa kanyang lalamunan, at napaupo sa lupa na may ekspresyon ng hindi paniniwala. Bakit? Paos ang boses niya, at halos mawalan na siya ng sasabihin. Hindi niya maintindihan. Siya ay tapat sa bansang isla at hindi kailanman nilayon na ipagkanulo ang bansang isla. Bago pa man mamatay ay nag-iisip pa rin siya kung ano ang gagawin para matapos ang utos na ibinigay ng mga taga-isla sa lalong madaling panahon. Ngunit sa ilalim ng gayong premise, pinatay talaga siya ng mga taga-isla. Hindi ito naaayon sa sentido komun. Walang dahilan. Pinunit ng babae mula sa isla na nasa tapat ang maskara ng balat ng tao sa kanyang mukha, na nagpakita ng magiliw na ngiti. Sinabi ng young master na hindi makatwiran na ipadala si Harvey York sa makalangit na bilangguan. Ang isang lalaki na maglakas loob na magnakaw ng isang babae kasama niya ay dapat mamatay ng direkta. At ang iyong kamatayan ay magpapalabas ng sapat na potensyal sa mga tao sa paligid mo. At ang potensyal na ito ay magtutulak kay Harvey York sa kailaliman ng impyerno. Young Master York, nagkita tayong muli. Ano, sa tingin mo ba masarap ang ating long prison pork rice? Kaya bakit hindi ka pumasok para mamasyal? Kasabay ng pagkamatay ni Will Sigi na walang lugar para ilibing sa kanya, pumasok si Rodrigo Xavier sa Dragon Prison Examination Room at tumingin kay Harvey York na kumakain ng pork chop rice na walang magawa ang mukha. Hindi ko rin gustong sumama, pero ngayon napakalaki ng ebidensya, kaya hindi ako makakapasok. Ibinaba ni Harvey York ang chopsticks at tumingin kay Rodrigo Xavier. At iniisip ko, may gusto akong itanong sayo. Maaaring mahirap hanapin ka sa ibang lugar, ngunit hindi mahirap makilala ka dito, kaya pumasok ako. May itatanong sa akin. Si Rodrigo Xavier ay tahimik. Kaya ba pumasok ka? 017. Nagkibit balikat si Harvey York. Nga pala, gusto ko rin makita, kung talagang tinanggihan ng Walsing Dragon Prison, o kung mayroon itong sariling tenasidad at kayang ibalik ang inosente ng mga inosente. Kung walang paraan upang maibalik ang aking kawalang kasalanan sa pinakamaikling posibleng panahon, masasabi ko lang na prison. Ang dragon, isa sa 4 na haligi, ay ganap na tumanggi. Kung gayon hindi na kailangan na magkaroon ng ganoong institusyon. Habang nagsasalita, humigop si Harvey York sa tasa ng tsaa sa tabi niya, na may kalmadong ekspresyon. Napabuntong hininga si Rodrigo Xavier, at sinabi, maraming beses, naisip ko, kung mapapangasawa ka ng kapatid ko, ang pamilya ko. Si Xavier ay dapat na makakuha ng higit pa. Kinaikit ni Harvey York ang kanyang mga mata, at malamig na sinabi, so, alam mo ba na si Yvonne Xavier ay magpapakasal kay Tokugawa Shingen? Alam mo rin kung ano ang ipinadala ko kay Rita Lawson sa pamilya Xavier. Tumango si Rodrigo Xavier, at sinabing, hindi lang ako ang nakakaalam, kundi ang pamilya ni Xavier ang nakakaalam, at ang mga taga-isla ay Creo din. Gayunpaman, dahil pumasok ka na ngayon, natatakot ako na hindi ka na makakalabas sa maikling panahon. Alam ko na, sa oras na palayain ka sa bola, natatakot akong matapos ang kasal, at mawalan ka pa ng oras sa mga taga-isla. Speaking of this, Rodrigo Xavier smiled and said, syempre, ito ay maaaring isang magandang bagay.
At saka, nakita ko ang lakas ng Tokugawa martial arts. Shingen kanina, ang pagharap sa kanya, kahit ikaw, young Master York, ay baka hindi na tuluyang maka-address sa harap niya. At kapag natalo ka, babagsak ang reputasyon ng Great H Country Martial Alliance. Ito ay hindi magandang bagay para sa ating Great Country H. Ngayon mayroon kang walang magawang dahilan para hindi makagalaw. Kahit na lumabas ang usapin, walang makapagsasabi ng kahit ano tungkol sa iyo. So, Harvey York, bigyan kita ng mungkahi. Pagkasabi noon, inabot ni Rodrigo Xavier at kumatok sa mesa. Maghintay ka dito ng tahimik, huwag kang manggulo. Pagdating ng tamang panahon, dadaan ako sa bail procedures para sa iyo. Ito ay para sa iyong sariling kapakanan, at para din sa pagsasaalang-alang ng Great Country H. Bahagyang ngumiti si Harvey York at sinabing, wait quietly. Hindi laban kay Tokugawa Shingen. For my own good. For the consideration of Great Country H. Rodrigo Xavier, kung sinabi mo ba ang ganyan, maniniwala ka ba sa sarili mo? Una sa lahat, talagang hindi ko pinatay si Hanwern sayang. Makatuwiran ba para sa iyong Dragon Prison na hayaan ang mga inosenteng tao na maglupusay sa kulungan? Pangalawa, ang labanan sa pagitan ko at ng mga tao sa isla na bansa, bagaman hindi ito matatawag na pambansang digmaan, ay hindi gaanong naiiba. Wala sa iyo ang mga ganoong bagay, Rodrigo Xavier. At ang pinakamahalagang punto, iwan mo ako sa kulungan ng langit at huwag mo akong palabasin, sarili mo bang ideya iyon o ideya ng pamilya Xavier? Kahit kanino man ang ideya nito, natatakot akong may oras akong magtanong, ang pamilya Xavier ay isa sa nangungunang 10 pamilya, nakalimutan mo na ba kung ano ang apelyido ng iyong ninuno? How dare you wear pants with the Islanders? O baka naman nakalimutan mo, Rodrigo Xavier, ang iyong pagkatao at nang ahas na makipagsabuatan sa mga taga-isla. Nang marinig ang sinabi ni Harvey York, tila bahagyang kumaibot ang gilid ng mga mata ni Rodrigo Xavier. Medyo bastos na tanong ni Harvey York. Ngunit mula sa pananaw ni Harvey York, tila naiintindihan. Sa pag-iisip nito, huminga ng malalim si Rodrigo Xavier, at sinabing, to be honest, there are the Xavier family's wishes, as well as my own thoughts. Medyo na misunderstood mo lang. Walang balak ang pamilya Xavier na makipagtulungan sa mga taga-isla. Ayoko lang na pumunta ka sa bahay ni Xavier para manggulo bago pa ikasal si Yvonne Xavier. So, Harvey York, manatili ka rito sa kapayapaan. In a way, it's for Yvonne Xavier's good, if you really care about her. Sa kabilang banda, bakit hindi ka protektahan? Bukod dito, natatakot ako na hindi mo maisip kung gaano karaming tao sa labas ang gusto mong patayin. Ang unang punto ay upang ilantad ang kawalan ng kapangyarihan ng mayayamang pamilya. Kahit galit ako sa'yo, naiintindihan ko. Nagkibit balikat si Harvey York. I don't understand the second point. Did I offend so many people in Walsing? Hindi masyadong maliit, ngunit tiyak na hindi masyadong marami. Ang mga taong ito ay maaaring walang kakayahang maghatid ng uling sa oras, ngunit ang kanilang kung fu ay hindi masama. Bukod pa rito, sinubukan ni Wei Sigi ang kanyang makakaya na gamitin ang lahat ng lakas ng lahi ng Chino sa ibang bansa, at nagimbito ng maraming mahahalagang tao mula sa Walsing na humarap. May utang na loob sa kanila ang mga taong ito, kaya noong umalis sila sa bundok, na-pressure sila. Dragon Prison. Isa pa, kahit ang Dragon Prison ay nagsabi na sa amin. Kaya dapat alam mo ng eksakto kung gaano karaming mga tao ang gustong mamatay ka ngayon. Ang pananatili sa Dragon Prison ng maayos at ligtas ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa iyo ngayon. Malinis na ininom ni Harvey York ang kanyang tsaa, pagkatapos ay bumantong hininga, at sinabing, dahil maraming tao ang gustong mamatay ako. Tumira ako sa Dragon Prison, pinagsisihan ko ba ang kanilang pag-asa? Young Master Xavier, gusto mo bang makipag-deal sa akin? Ako, noong kakausapin pa lang ni Harvey York si Rodrigo Xavier tungkol sa mga kondisyon para makaalis siya. Biglang nanginginig ang mga kamay ni Rodrigo Xavier. Bahagyang kumunat ang noo ni Rodrigo Xavier, subconsciously na kinuha ang telepono at sinulyapan ito. Pagkatapos, bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos, hindi alintana ang presensya ni Harvey York sa kanyang harapan, mabilis niyang ikinonekta ang telepono. Ano yun? Anong nangyari?
Parang nagmamadaling sinabi ng nasa kabilang dulo ng telepono. Muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rodrigo Xavier. Ano, patay na rin si Wei Sigi. At ang paraan ng kamatayan ay eksaktong kapareho ng nakaraang Han Wenxiang. Mukhang sulat kamay ng mga taga-isla, pero hindi yung tipong. Speaking of this, bumagsak ang mga mata ni Rodrigo Xavier kay Harvey York, na may pakiramdam na hindi niya alam kung anong ekspresyon ang ipapakita. Kung tutuusin, parang kay Harvey York ang ganoong sulat kamay. Ngunit ang problema, si Harvey York ay nasa kulungan ng Dragon Prison mula pa kahapon. Masasabing hindi lang sapat na alibay si Harvey York, ngunit tila kaya niyang patunayan sa panig na hindi talaga siya pinatay ni Han Wenxiang. Nangangahulugan ito na maaaring umalis si Harvey York sa bilangguan sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, maging si Rodrigo Xavier, na nagpaplano ng diskarte, ay may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata.